ditong lugar? Bundok to eh. Umuusok ng araw ng bundok na ito. Umuusok, nag-aapoy. Nag-aapoy po. Anong year po siya nung pinabunan na po ng mga damo? Or, 1950 na itong ano to, nang nagawa itong tambaka, 1950. Tapos na ano na yan, nawala ng bahay, 1984. Kaya na-demolish eh. Demolish 1984. demolish po na 1980. Napunta ng kung ng GMA. Ilan po yung mga residente po dito? Sa ngayon siguro, mga 10,000 siguro ngayon. 10,000. Pero nung araw, kakunti lang tao rito. Mga dati po mga ilan po? Mga 500 lang siguro. Saan po nanggaling yung mga lumipat po? Yung iba kasi nakakabili ng mga bahay rito. Nakakabili po sila. Na unit. Yung ito po yung mga building po yan, dyan po sila nakatira. Oo. Mga nakabili yan. Yung iba. Magandang umaga po. Ano pong pangalan po ninyo? Musita. Lucita po. Ilang taon na po kayo nakatira dito? Tagal na eh. Mga ilang Hindi taon? ko na naalala kung anong kuan. Tagal na kami yan. Maayos ito dito ng mga bahay. Nandito na kami. So, kami ang dati ito dito nga nakatira. Tapos, doon kami araw mapinatira. Pagkaayos ito, pinalipat kami, pinabalik kami dito. Yan, mga unit namin yan. Mga pangalan namin, amin mga pangalan. Kayo lang po Mga mag-isa unit, dito? kung anong numberan unit namin, yan, nandiyan. Sino po kasama nyo dito po? Wala. Kayo lang po mag-isa? Wala na ako kasama. Wala po kayong mga anak? May mga anak nga. Pero wala dito. Nag-ulian kay may mga asawa naman. Ano po yung kinabubuhay nyo po ngayon? Wala. Wala na ako trabaho. Wala na ako bahay. Binibigyan na lang ako kung hinon mayroon pagkain, binibigyan na lang ako. Yun na lang. Itong mga bahayan na to, kuya, yung panahon ba ni Ramos tinayo to? Oo, panahon pa ni Rama. Kaya na-era pa siya, era. Mga na, 15 years ago na siguro. 15 na, 15. Ano yung nagbabayad sila ng utang? Oo, meron na. Magkano po sa isang buwan? Kung pagka matanda na, mahal-mahal na yun. Pagka bata pa, pagka mura. Magkano po kayo? Mga 800 siguro. 800 a month. Yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, ililipat dito. Ito ngayon yung mga bagong gagawin nila na bahay. Pabahay. Para sa mga nakatira sa ilalim ng tulay. Project ng NHA. Ito, kayo po gamit, dati po 'di ba dahil dati po dito po nakatambak yung mga basura. Nung araw, yung mga bata dito nagpupunta, di po ba? Kung ano yung makukuha nila, nangangalakal sila, tapos ipagbibili sa mga junk shop. Pero kahit ngayon marami pa dito makukuha na Marami pa rin po ba? Yung kabaon. Let's roll. Napunta kami dito nun, umuulan, kaya ang putik. Madulas-dulas. Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Kagawad Alvin Salamat. Ako ang first kagawad. Ako ang chairperson ng Committee on Education, Children, Women, and Family Concern. Ako, 7 taon pa lang nandito na ako sa Smoky Mountain. Kaya nasubaybayan ko yung yung evolution niya. Noong 1954, it was a fisherman's village. Ang tawag sa kanya ay Barrio Magdaragat. Ilan-ilan lang yung mga tao dito, nasa 24 families lang. At dahil malaki yung area, it was a vast of land. So nakita to ng mga nearby companies, nearby factories, na maganda pala itong tapunan ng aming mga industrial waste. Kaya mula no, dahil wala namang masyadong regulation from the government, nag-umpisa siyang maging tapunan ng mga industrial waste na nasa paligid until eventually
yung mga kamag-anak ng mga initial inhabitants, nag-invite na ng mga kamag-anak nilang nasa probinsya, nagtulos na ng kanya-kanyang lupa. Kaya from 24 families, naging hundreds, naging 1,000. Ang huli, bago nagkaroon ng survey ang authority, there were 3,500 families. Mula nga noon, nag-iba na yung anyo ng dating Barrio Magdaragat na Fisherman's Village. Naging isa na siyang heap of garbage hanggang sa naging gabundok na basura na. At noong 1980s, nagkaroon dito ng mga church organizations. Actually, it was Youth with a Mission. Nakita nila yung area at inilarawan nga nila ito na kung gusto raw makita ang ebidensya ng extreme poverty na tinatawag, magpunta raw dito sa dam site ng Barrio Magdaragat at ito raw yung tunay na larawan ng extreme poverty. So yung grupo na yon ng mga foreigners, sila yung nagbigay ng bansag. Kasi nagpunta sila one summer. At dito kasi pagka summer, dahil siguro sa accumulation ng heat sa basura, talagang natural na umuusok siya. Nagkakaroon ng natural combustion of heat. Kaya yung grupo ng foreigner, tinawag nila ito na Smoky Mountain para daw madaling tandaan. So naging catchy yung tawag nilang Smoky Mountain hanggang sa naging popular siya sa global community na Smoky Mountain. Pero ang stigma nito, Smoky Mountain, ito yung extreme example ng poverty. At ito raw ay larawan ng hindi makataong pamumuhay. So noon, parang napahiya naman yung Philippine government sa global community. Kaya nag-ano sila, si President Fidel Ramos, nag-initiate siya ng isang napakalaking hakbang. So, doon pinanganak yung Smoky Mountain Development and Reclamation Project. So ang layunin ng project, i-develop yung Smoky Mountain, burahin yung stigma ng extreme poverty na sabi nila ito raw ay nagbigay ng national shame sa Philippine government. So yung Smoky Mountain Reclamation and Development Project, ito yung nakikita nila na paraan para maibangon uli yung imahe ng Pilipinas na idulot ng Smoky Mountain. So ngayon, tinatawag na siyang Paradise Heights. Ito na yung pangatlong evolution. Kasi sabi nga nila, para daw makalimutan yung Smoky Mountain na bansag sa dating Barrio Magdaragat, kailangan i-rename siya at yung pangalan na ibibigay sa kanya dapat good enough para ma-establish yung bagong dignidad ng mga taga Smoky Mountain. So nagpa-contest kami sa mamamayan ng Smoky Mountain at yun nga yung nanalo na ang karapat dapat ipangalan sa dating Smoky Mountain na noong 1950s ay Barrio Magdaragat ay Paradise Heights. So yun yung tinutungtungan natin ngayon sa local governance. Kasi there are 26 NGOs, there are 6 major people's organizations, tapos ang daming government agencies na pumapasok dito sa Paradise Heights. So kami bilang mga nanunungkulan sa local government, inisip namin na paano i-converge lahat ng mga effort at saka kung paano rin magkakatulong-tulungan to address the pressing issues na umaapekto sa mga tao. So ang ginawa namin, at ito ay nakastated sa aming vision, ay i-unite. Kaya nga ang aming vision statement ay united community stakeholders in the pursuit of development. Kaya ang ginagawa natin ngayon, kung may i-address tayong problema, syempre, ini-spearhead yan ng local government, kami bilang mga opisyales, tapos pinapatagos namin sa mga partners na NGO, tsaka government agencies. Syempre, ang pinakamalaki yung participation ng mga tao. At yung participation ng tao, ito ay kinakatawan ng mga homeowners associations. Merong 21 buildings na matagal na okupado ng mga tao since 2004. At lahat ng 21 buildings may homeowners associations. At malinaw yung partnership sa mga homeowners associations kung paano tutugunan yung mga problema ng komunidad.
So yon, from Barrio Magdaragat in 1954, tinawag siyang Smoky Mountain in the 80s. Ngayon binabangon natin yung puri ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbura sa Smoky Mountain, kaya tinawag na siyang Paradise Heights.